Kaning lamig yun ha. Yung lumulutang sa tubig na sinasala niya. So, ano yung ano yan? Last na yan, Miss Kia, no? Meron pa isa, Brother Nars. Meron pa. Sige. Kahit pa paano, marinig ko yung boses ninyo. Anong ibig sabihin yan? Meron ba kayong idea? Anong ibig sabihin yan? Sino ba mag-volunteer? Ano ba naisip ninyo? Agos ng tubig at kaning lamig. Diyan lang kayo magbasa. Ano kayo ibig sabihin ng agos ng tubig? Sumasabay, Kuya Nars. Ha? Sumasabay yung agos ng tubig. Parang sumasabay siya sa agos. Ano? Sumasabay. Sumasabay na nga eh. Paano siya sumasabay? Nakaupo siya. Yung loko mo ako eh. Sige lang. Ano ba? Ano bang naisip ninyo? Isipin niyo mabuti. Ano ba ang agos ng Nasalungat ni tubig? Brother Nurse ang kapatid niya. Sir Nars, try ko po. Ay, Sige, sige. Sino yon? Sige, sige. Sino yun? Nawala. try ko, Sir Nars. Sige, sige, Good sige. morning po. Wala. Walang marinig. Diyan. Ayun na sure signal niyo. Wala. Hindi marinig. Yung Sir Nars. Hello po, Sir Nars. Oh. Mahina, Meljen. Mahina. Sige, sino pa? Mahaba pa ng oras na. Wala pang alauna. Kapag isip kayo para hindi kayo antukin. Pag mayroong pirang ihagis yan. Siya, tatayuan na Sir kayo. Nars, Ah, sulay daw ko Sir Nars. sige, sige. Kanang kwan Sir Nars, kani si Amy Sir Nars. Nag uyon-uyon ra ni siya sa kani karon nga kwan Sir Nars kay aron ang mga Marcos dili mahawa kay aron unsay may kwan sa atong presidente na siya makalaban. Hmm. Maraming salamat, Berlin. Salamat Sir Nars. Kasi maraming salamat. Sino pa? Sipin nyo mabuti. Ako ang pinakabubuo sa eskwelahan namin nun. Ako ang pinakabugok. Nasa rotary pa. Mula ng elementary ko hanggang high school. Laging rotary, laging sa likod pa. Sipin nyo yun. Para saan ba ang tubig? Para saan ang kanin? Sirit na, sirit. Pass, Wala eh. pass. Tingin ko para nag-iisip pero wala namang isip eh. Puro kay Brother Nars. So, ibig sabihin yan, ano ba ang tubig na umagos? Di ba? Tinatawag nyo ng pulse. Di ba? Uy, may pulse oh. Lino no, yung sinasabi yung pulse. Ano yung pulse? Politics. Di ba? Politics. Tungkol nga sa ano yun eh, sa kay Amy, ano ba si Amy? Di ba? Ano ba ang si Marcos? Mga politician. In general, politics. Paul. Di ba? Ngayon, yung tubig. Ano yung tubig? Kalikasan. Pag nauhaw ka, kailangan kami ng tubig. Ano yung kanin? Ano yung kailangan para saan ang kanin? Para sa tao. Di ba? So, ibig sabihin ng Diyos yan, si Aimee, kasi sinasala niya ang kanin, di ba? Hindi niya anod sa tubig, kumbaga, hindi siya sumang-ayon sa papatakbo ng ah, administrasyon dito sa politics na nangyari sa atin. Yung kanin, ibig sabihin, para sa tao, pag nagutom, tubig at kanin para sa tao. So, tubig, malinis, Pauls. Ibig sabihin, malinis ang intensyon ni Aimee, malinis ang kalooban niya, at ang ginawa niya para sa tao, para sa taong bayan. Di ba? Ano bang meron sa paligid ninyo? Mga Pauls ninyo siguro dyan. Sa bayan ninyo, anong meron sa inyo sa bayan ninyo? So, para sa taong bayan, ang ginawa ni Aimee, at maganda ang intensyon niya. Kaya, si Aimee, sinasala niya yon. Ibig sabihin, kung may mga hindi magandang ginawa sa administrasyon, si Aimee ang nagbubulgar.
Pag meron kayong nakita sa tubig, oy, dito may dumi sa tubig. Oh, may isda dito. Linisan natin to. Di ba ganun ang ginagawa ng tao? Pinagsigawan ninyo sa kakilala. O, doon tayo kay may tubig doon, maligo tayo doon. So, ito yung ginawa ni Amy, na siya ang nagbulgar, siya ang nag ah, ipagsigawan kung ano yung meron sa administrasyon. Ano yung hindi ka nais-nais. Di ba? Pag mayroong mga taong sumisira dyan sa mga paligid ninyo, sa polls ninyo, pinagsigawan ninyo, sinasabi ninyo, Kap, merong tao doon, no? Tinanggal yung mga bato doon, no? Sinira yung tubig doon na polls. Ganun ba? Sa madaling sabi, ang ginagawa ni Amy, siya yung nagsiwalat sa maling pamalakad ng administrasyon doon sa mga taong ah, mabuti ang mga hangarin. Kaya nga, sabi nga ng Diyos diyan, ginawa ni Amy ang lahat para sa kaibuti ng lahat o sa taong bayan o sa bansa. O, di ba? Napakadali lang paliwanag nun. Wala rin. Ganun na lang. Tingin na lang. Thank you, Brother Nars. Ano na namin? O, di ba? Lahat Dali po lang. namin, kuya. Pinahirapan yung sarili ninyo eh. Pinahirapan mo kami, Brother Isipin Nars. lang ninyo yung tubig para saan? O ano ba yung umaagos sa tubig? O, di ba? I-connect ninyo doon sa pangyayari ngayon sa Pilipinas. Ano yung tubig na bagos? Pools o politics. Di ba? Anyway, alam ko naman talaga mahirap yan. Yun nga lang. Yun nga ang gamit ng pinagkaloob ng Diyos na power of mind para maiparating ko sa inyo ang mensahe niya na hindi ninyo maintindihan. Kaya ito yung patunay na may Diyos talaga na nagbibigay sa akin ng kapangyarihan na power of mind. Dahil kung wala akong power of mind, tapos bibigyan niya ako ng mensahe na ganyan, paano ko may parating sa inyo ng tama? Sabihin niyo, paano naging tama? Paano ko nasabi yung mga bagay-bagay na nakikita ko bago pa nangyari? Kung hindi, totoong tamang, ano ko, doon pa lang kay saldi ko, pinakita ng Diyos yun, hindi naman literal yun. Na sinasabi ng Diyos na hindi totoo yun na nahuli si saldi ko. Tapos lumalabas din na hindi naman totoo talagang nahuli. Oh, di ba? Bakit natugma yun? Natungkol lang namin sa isda. Oh, itong mensahe ngayon na pinakita, tama to. Na hindi si Amy nagkunwari. Dahil kung kunwari si Amy, sabihin din ng Diyos yan na nagkunwari si Amy. Pero hindi. Malinaw sinabi ng Diyos na maganda ang kalooban ni Amy, maganda ang pakay niya, mabuti ang hangarin niya para sa taong bayan na kabubuti sa lahat. Kaya maganda ang ano. Pasalamat tayo kay Amy. Kung hindi na kay Amy, tingnan nyo yung noon na siniwalat ni Amy na sabi niya, ipinipilit nilang iluklok si Remulla doon sa DOJ as ombudsman. O di ba? Pinagpilitan ni Amy yun na daming ano na hindi dapat. Pero na totoo na niluklok taga ni Marcos si Crispin Remulla sa ombudsman. O ngayon, sino ngayon yung nagkakaso ng mga mga senador sa majority ngayon? Di ba, ombudsman? O ngayon, itong isiniwalat namin niya ngayon na ano yung isa, yung bago ngayon, Conas. Conas ba yun? O, totoo yan. Basta pag si Amy ang magsasabi, pinaniwalaan ko yan. Dahil yung source ni Amy, talagang inamin na nga rin nila na nag-meeting sila ni Soto sa Soler Hindi tama yung nakuha ni Amy na legit yung nakuha niya mga info doon sa niya, source. Tapos sasabihin ni Marcos, hindi niya sinasabi, mas paniwalaan ko si Amy kay Marcos na kapatid. Dahil nakikita ko na maganda ang hangarin ni Amy sa taong bayan. Kaya lang, ano man gagawin ni Amy kung hindi naman siya ang presidente. Kaya ang hangad ko talaga na ma-realize ni Bongbong Marcos na ang buhay natin ay hindi ito pang matagalan. Bukas makalawa, maaari tayong lilikas sa mundo ng mga buhay. Mas maganda yung mag-iwan siya ng magandang bagay na kahit wala na siya, manatiling alaala ng mga tao. Hindi yung
masabi ng tao, mabuti na sa kanya na wala siya dahil gahaman siya o ano siya, sakim siya. Di ba? Mas maganda pa rin yung sabihin ng tao na sayang. Di ba? Sana ma-realize si Marcos yun kung ano yung naisip niya na ibigay niya sa dapat ng mamumuno. Kung hindi niya kaya, ibigay niya sa karapat-dapat. Kahit sinong magdasal, kahit ako, kahit pare ninyo, kahit pastor ninyo, ipagdasal si Marcos, hindi yan bago ang damdamin ni Marcos. Naliban kung siya mismo na ma-realize niya na ang buhay natin ay panandalian lang. Hindi tayo kailangan maging sakim, maging gahaman sa lahat ng bagay. Dahil ang mga bagay na ito ay panandalian lang to sa buhay natin. Ipamahagi niya sa mga taong karapat-dapat at isuko ang sarili niya. Yun lang pwedeng mangyaring mabago ang Pilipinas. Pero kung manatiling nakademonyo ang kalooban nila, nagpatuloy ang makikita natin na sinasabi ng Diyos na ang Pilipinas ay tinatawag kong makasalanang bansa. Sino ang mayroon sa Pilipinas? Mga tao. At ito yung mga nakikita natin sa paligid natin. Mga politiko man, mga ordinaryong tao man, nagkalat sa Pilipinas. Hindi nyo nakikita. Yung mga agency nga natin, no? Nangulikta ng mga ah, bayad sa mga tao, paalis na wala naman trabaho. Di ba? Maraming ganun. Yung mga human trafficking, mga kapwa natin Pilipino, yung mga Pilipina natin na sa ibang bansa, ginawa nilang prostitute. Di ba? Isa yan. Yung huldapan doon, karnaping dito, pandurukot yan, akyat sa mga akyat bahay, akyat rak. So nako, hindi. Cancer na nga ang Pilipinas talaga. Cancer ang meron sa Pilipinas. Kahit anong dasal ninyo, wala yan. Kahit anong dasal ang pare ninyo. Yung pare ninyo mismo, binansagan na meron mga kasalanan. Yung pare niyo mismo nasa Senado. Hindi nila napatino yung mga senador diyan, mga presidente o mga congressman. Na sila diyan, araw-araw sila nakasubaybay sa loob ng session hall sa Senado. Bakit nila naayos yan, di ba? Sila pa mismo nakamalita pa, nakatanggap ng mga pera. Kaya wala yan. Yung paniwala ninyong ipagdasal, iuntog pa yung ulo ninyo sa matigas na bagay. Baka magising pa kayo sa katotohanan na inutil ang pag-iisip ninyo.